Hey guys, what's up? Brad Batoy Sherman here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang tayo ng isang Umarex by GHK Glock 17 Gen 5 MOS Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay? So, para to kay Sir Jerry na Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Okay, so, ayan. So, Sir Jerry, itong unit mo. Okay. So, to nilagyan na natin ng bala. Okay, hindi ko alam kung ilan yung nalagay ko. So, ayan, testing na natin. Okay, test fire. Alright, so always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. And wear eye protection. Okay? So, ito na. Hakasan na natin. Okay, so my target is 2.5 meters away. And the diameter of the target is, ano ba? Yung 2 inches na lang. 2 inches. Okay, so ayan. Okay. Okay. So, wait na muna. So, nag-opening slide. Okay. Kasi, wala nang bala yung magazine. Okay. So, lahat ng hits, okay, well, paano ba? Lahat ng putok natin, it's inside the 2 inches diameter circle. Okay. So, ayun siya. Ngayon, syempre, hindi naman siya solid na isang groupings kasi nga, matigas yung trigger. Okay, mahirap siyang kalabitin. Okay? Ngayon, Sir Jerry, okay na itong unit mo. So, before I stop the vlog, meron lang akong parang iba-vlog na extra kasi meron isang newbie. Okay, meron tayong isang newbie customer na ito yung in-order niya tapos may mga tanong siya. So, sagutin lang natin. Okay, so sabi, may times na super tigas ng trigger that I've to let go kasi hindi talaga siya ma-press. Normal ba yun? Okay? Actually, yes sir, normal yun. Meron talagang times na matigas talaga siya. So what will happen is, pwede mo siya i-release ng konti. Kasi nga, minsan, what happens is, okay, so load na natin. Load na natin. For the GHK kasi version, kasi nga, for the Umarex Glock 17 Gen 5 MOS Airsoft, tatlo kasi yung manufacturer niyan. Okay? So, merong VFC. Ngayon, actually, pinakahuli si VFC. Ang pinakauna yata na nag-release is si SRC, tapos si GHK, tapos si VFC. Okay? So, ayun yung VFC. Tayo yung kaka-release lang ni VFC. Kasabay siya nung Knight's Armament na L403A1. Pero hindi ko pa siya nabablog. Okay? So, tayo yata yung una niyan sa Philippines nung merong VFC, pero hindi ko pa siya nabablog. Tagal na yan So, medyo busy. So, pagka nagkaroon ako ng time, singit ko. Okay? So, tatlo na sila ngayon. SRC, GHK, and VFC. Okay? So, ngayon, kay VFC, ay kay GHK, yung iba yung design ni GHK, medyo matigas yung trigger kay GHK. Kumbaga, parang ine-emulate niya yung tunay na baril. Okay? So, yun siya. Kaya paminsan, matigas. Kasi, ang isang difference kasi kay GHK is that yung parang valve knocker niya, dumidikit dito. Hindi kasi siya yung parang valve knocker na katulad ng iba na parang may hammer, tapos may spring yung parang may hammer spring,
to the point na nagtutulak yung hammer, pinupush yung valve knocker. So parang ganoon, tapos biglang pinupush. Ito kasi siya, yung kay GHK, yung ginawa niya kasi, parang nakadikit dito yung valve knocker. Tapos, pag kinakalabit mo yung trigger, pagdating doon sa huling-huli, hindi naman kasi siya isang buo eh. Pagdating doon sa pinakadulo, yung pinakadulon-dulo na ng ganun mo, saka niya medyo ipapush to, saka niya ipapush. Kaya minsan, ang tigas, lalo na kapag sobrang taas ng pressure ng magazine, matigas talaga siya. Kasi nga, ito yung pinupush mo eh. Pagka high pressure to, syempre, ito, pinupush niya palabas. So, sobrang tigas. Ganun siya. So, what will happen is, maminsan, when, para sa mga newbie, sa mga, lalo na sa barrel, kapag nagkakalabit kayo ng trigger, hindi nyo kasi pinapasok yung daliri nyo ng paganyan. Hindi siya ganyan, ha? Okay? Mali ito, mali. Ang tamang trigger pull kasi is that yung tip lang nung daliri mo. Ito, parang ganyan siya. Ayan. Yung tip siya. Yung tip yung pumapasok. Okay? Hindi nakaganyan. Hindi ganyan. Itong tip lang. Kaya mangyayari, ang tamang paghawak ng barrel is nagkakaroon ng space dito. Ayan, o. May space. Okay, ganun yung tamang paghawak. Hindi siya pa ganyan. Hindi siya pa ganyan. Mali yan, mali yan. Kailangan nakaganyan. So, parang yung pistol mo, parang naka-line siya dito. Ganun siya. Okay, yun yung tama. So, para sa akin, madiin dapat ang hawak mo dito. Pero pa ganyan siya. Meron iba sinasabi, kailangan daw, ito yung mas may puwersa kaysa sa dun sa right. Dapat daw yung right, mahina lang yung grip. Okay, so, kanya-kanya yan. Ako kasi, so far sa airsoft, ako, ginagawa ko, ito talaga yung mas malakas, yung right, kaysa dun sa left. Yung left ko, ginagamit ko as guide. Parang guide lang siya. So, in the future, pwede siya mabago. Kasi nga, in the future, we will go to real firearms. Doon naman tayo mag-shooting. So, abangan nyo na lang yung vlog natin doon. Tingnan natin kung mababago yung pag-handle natin sa pistol. Okay, kung mababago ba yung kung sino yung mas malakas mag-grip. Basta sa ngayon, ako talaga, by logic, by experience, right hand yung mas malakas dapat. Kasi una-una, isa pa, bakit kailangan malakas yung right hand? Eh, paano pag bumabaril ka, strong hand? Strong hand, isang kamay lang. Ngayon, na-injure yung kaliwa mo. Eh, strong hand ka eh, di ba? Babaril ka. Tapos mahina yung right mo. Paano matatamaan ngayon yung target? Di ba? Eh ngayon, kunyari, sabihin natin, mahina ka talaga or something, na-injure right hand mo, babaril ka ng left. Wala na tayong magagawa dyan kasi right-handed ka eh. Hindi ka naman left-handed eh. Unless, tiniraining mo talaga yung left mo. Nagets mo? So, para sa akin talaga, it's always the right. Basta, hindi nga lang siya nagko-close ng ganyan. So, you pull the pressure, parang pinupull mo lang siya pag ganun yung pull. So, dun yung papasok, din yung trigger. Okay? So, ganun din siya. Dito lang siya. Okay? Parang tip lang. Tip lang ng trigger. So, when you're using the GHK version, dito nasusubukan kung malakas ba yung daliri mo o hindi. Okay? So, ngayon, mangyayari kasi nga, paminsan, okay, so pasok natin. Ito lang round na to. So once ganyan, so, nangyari, babarilin natin yun lang. Minsan, pag pinupull mo, talaga matigas. Kaya katulad ngayon, matigas, diba? Pero, kaya ko naman siya iputok. Kasi siguro nga, medyo malakas yung daliri ko or something. But sometimes, pag pinul mo, tapos ayaw talaga matigas, pwede mo i-relax ulit. Kasi iba kasi kapag ni-relax mo yung daliri mo siya, para mapahinga siya. Okay? Tapos, saka mo siya, kung gusto mo, ipasok mo siya ng konti, para mas lumakas yung energy. Kasi iba kasi yung energy kapag nandito lang, at saka yung nandito nakapasok. Nagets nyo? So, normal yun, ganun talaga siya. So, pwedeng pag pinul mo siya ng isa, hindi mo siya nakuha, i-release mo siya konti, then, you pull it again. Okay, ako kasi, katulad yan, ginigrip ko siya, parang naka-death grip ako sa kanan. O, di ba? Kaya ko siya ipatok. Ngayon, ang GHK kasi, yung trigger niya, parang ginaya niya kasi yung trigger ng tunay na baril. Medyo similar siya. Although, parang feeling ko nga paminsan, parang
Mas malambot pa yata yung tunay. Hindi naman. Pero sa tingin ko siguro, mas consistent yung trigger ng tunay. Kasi yung trigger ng tunay, hindi siya nakasalalay sa pressure ng gas ng magazine. Unlike dito, nakasalalay siya dun sa valve, di ba? Nakasalalay siya dun sa pressure ng magazine. So, pag putok ka na ng putok, lalamig na yung magazine. Pag lumamig na yung magazine, mas mahina na yung pressure. So, yung valve mas malambot na. So, pag putok ka na ng putok, mas malambot na yung magazine. So, sa umpisa, kunyari, pinahinga mo siya overnight, next day, pag nag-practice ka, mas matigas siya. So, kailangan medyo puputok-putok mo konti. Or, kung gusto mo, kargahan mo ng gas, tapos before mo siya, wala nang balo. Before mo siya iputok, hawakan mo to, okay? Always remember, hawakan to. Ngayon, huwag kayo basta-basta na, for the GHK, huwag kayo basta-basta nagpe-press na to, tapos, nakaganyan na kayo, bigyan nyo pa-press, di ba? Hawakan nyo tong parang gas route, okay? Hawakan nyo kahit sa gilid lang. Kasi syempre, pag ginanon mo, walang lalabasan yung hangin. Hawakan mo konti, gilid, tapos ito i-press mo. Hindi naman, yung tigas na kasi hindi siya katulad ng tigas ng mga Wii. Kasi yung Wii, alam ko mas matigas eh. Ito kasi siya parang mas malambot siya eh. So, pwede mo siya i-press ng ganyan, konti lang. Teka lang, wait, yan. Hawakan mo, tapos press mo. Parang ganun. Okay, nalabas na lahat. O, nalabas ko na lahat. Okay, so press mo konti, tapos para yun, medyo malamig na yung mug. Para at least mo yun, para hindi ganun kalakas yung pressure. Okay? Okay, meron pa isang round pa yata, meron pang bala yung ano. So, hindi ko na puputok to. Meron pa isa yun, kasi hindi pa siya nag-open. Okay? So, yun yung pwede mong diskarte sa kanya. Kapag matigas, kasi pag wala yung magazine, pansinin mo malambot eh. Yeah, malambot na siya pag wala yung magazine. Pero pag nandiyan yung magazine, mas tumitigas. Yan o. Okay? Pero, syempre, sanay na. Kaya, pumuputok na lang siya sa akin. Okay? So, ayun. Alright? Okay. So, next question. Meron pa siyang isang question eh. Next is, may times na pag naglalagay ako ng gas, the moment I press it, kumakalat yung vapor. Unlike when I saw your vids, malinis. What am I doing wrong? Okay. Siyempre, naman tayo. Master. Yeah? Master tayo magkarga ng gas. Kaya walang loko lang. Okay guys. Aside from that, me being sanay na magkarga ng gas. Kasi nga, di ba, pag newbie, hindi nyo napapansin to eh. Iba kasi newbie, hahawakan nyo to. Diba? Ganyan, kakarga kayo. Nakagano to kayo kasi humawak. Marami newbie, ganito humawak eh. Ako kasi pansinin nyo, pag humahawak ako, yung kamay ko nandito. May technique siya. Hindi siya yung basta nakahawak. Or yung iba nga, nagkakarga ng gas, pag ganyan pa nga eh. Diba? Hindi. May technique siya. So you hold the magazine, hawakan mo as high as possible yung sa magazine. Huwag kang ganyan. Ito mababa to eh. Hawakan mo as high as possible. Tapos yung gas tank, you hold it as near sa nozzle. Tapos, ididikit mo muna siya. Huwag mo muna siya ipapress. Didikit mo lang muna. Pag nadikit mo na siya, saka mo siya biglang ganun. Biglang mo siya ididiin. Para mas solid yung diin mo. Wala tatagas. Okay? Yun yung isa. Ngayon, minsan kasi, merong mga nozzle, tabingi. So, ito, check ko lang. Diretso. Ito, diretso tong nozzle. Okay? Meron minsan, slightly tabingi yan. So, kapag, ang gawin mo, ako kasi hindi ko rin naman napapansin. Nalalaman ko lang ng tabingi. Kapag nagkarga ako, parang may gumaganon. Tatanggalin ko, tsaka ko titingnan. Tabingi ba to? Pag nakita kong tabingi, tabingi, okay. Hahanapin ko kung saan yung, parang meron siya specific angle, tapos itatapat ko dito. Tapat ko ng ganun, titignan ko yung paano maging diretso. Tsaka ko siya ikakargahan. Or, paminsan, kumukuha ako ng parang long nose or vice grip. So, pinapress ko yan, dinidiretso ko to. Ito yung ginigrip ko, itong katawan na part na to. So, medyo pinapress ko yan, tapos dinidiretso ko to para maging diretso yung nozzle. Minsan, ganun yung ginagawa ko. So, ganun siya. Okay? Para hindi kakalat yung vapor. Alright? So, next is, okay. So, meron siya isang, the next is, the barrel doesn't lock out. So, hindi daw,
Once it out of pellets, I have shot about 30, never nag-lock out ang barrel. So never daw nag-open slide. Pero, meron siyang message na nape-press niya, na napipindot na kasi to. So yung paghawak niya, nakahawak siya dito sa slide lock. Kaya hindi nagsa-slide lock, hindi nag-open slide. Okay, yun. So one way to check, ngayon, if ever na kanyari, bumili kayo ng pistol, kada ng pistol, kapag napansin nyo na, bakit ganun? Parang magkakaroon kayo ng problem dun sa open slide, pwede nyo gawin, ibaril nyo siya ng isang kamay lang. So, strong hand lang kayo, baril nyo isang kamay. Para at least, sigurado ka na hindi mo natatouch yung slide lock. Okay? So, yun yung isang technique dun. Okay? Para malaman, para ma-isolate yung problem. Para malaman mo kung saan ba yung problem. Okay? Lastly, umiingay yung sa side of the barrel, especially if you shake or rotate the gun. Okay? So, itong part daw yata na to, umiingay. Normal yan kasi this is a dummy. Yan, normal yun. Kasi this is a dummy ejector. So, syempre, pagka cycle ka na cycle, eventually, parang luluwag siya. At saka isa pa, ito, yan o. Normal siya. Kasi nga, kahit naman sa tunay na baril, ganyan din. Okay, ganyan. Mayroon iba, gumagalaw. Yan, gumagalaw yan. Okay, so, part yan, as baril ka ng baril, medyo luluwag kasi gumagalaw yung barrel. So, yun. May tunog talaga. Okay, pag bagong-bago, yun nga rin yung isa sa mga reason kung bakit pag nagtitesting ako, konti lang yung bala na ginagamit ko. Para hindi masyadong malaspag yung unit. Para more or less, pagdating niya na ng unit sa inyo, parang good as new siya talaga na hindi pa napotok. Para lang ma-feel ninyo, ganito pala yung feeling ng brand new. Okay? Yun din yung isa sa mga reason kung ba't hindi ako naglalagay ng mga lube. Mga lubricant, nag-spray. Para at least nakikita mo, ganito yung brand new. Kasi, mayroon ibang seller, ini-sprayan nila ng maraming lubricant or something like that. Ngayon, actually, the issue with that kasi, itong mga seller na to, nagbebenta rin kasi sila ng mga gamit na unit. Okay? So, yun yung mga balita natin dyan. Ang problem kasi, hindi mo malalaman kung gamit na yung unit o hindi pa kasi nga, ang daming lube. Ang daming Nagets nyo? So, yun yung dahilan kung bakit hindi ko ginagawa yun. Tsaka, wala rin namang sense actually. Ako, bihira ako maglagay ng lube sa pistol. Kasi pag naglagay ka ng mga lube sa pistol, lalo na pag sobrang dami, mabilis kakapit dyan yung alikabok. So, mabilis magdudumi yung pistol mo. Kaya hindi ako masyadong fan ng lube. Although minsan gumagamit ako, depende. Depende sa pistol. Kasi minsan talaga masyadong maganit, masyadong masikip. So kung saan part lang, hinahanap ko kung saan part yung masikip, doon ko ini-sprayan. Doon ko nilalagyan ng lube. Para maging mas smooth siya. Pero for the GHK, iba rin yung iba rin yung slide ng GHK. Kaya, basta iba tong pistol na to yan. Parang siya, yung slide niya parang tunay din. Kasi nga, normally, parang, ba yun? Anong lock ba yun? Kalimutan ko na kung may sumasabit Trigger yata, trigger bar. Normally kasi sumasabit sa slide yun. Pero for the GHK kasi, sumasabit din naman siya. Pero, sa kanya kasi, sa umpisang-umpisa. Unlike yung mga Wii, pagkadating sa ganito, tsaka biglang may sasabitan. Parang siguro nakaganyan, tsaka siya may sasabitan, ganyan. Kahit na yung BFC, ganun din. Unlike dito, pag unang-una pa lang, kaya hindi mo masyadong, hindi siya masyadong, yun, may click. Meron din naman pero, hindi lang siya masyadong, hindi siya masyadong matigas. Kumbaga, swabe siya. Parang gano'n. Hindi ko ma-explain. So, kapag nagkakasaka dito, parang nagkakasaka ng tunay. Ang difference lang, mas malambot lang yung recoil spring na to. Yung tunay, mas matigas. So, yung parang effect niya, medyo same siya. Okay? So, ayun. Okay, wait lang. Ano pa ba? Meron pa bang kasunod to? Yun yung talaga may instances na ayaw talaga ma-press. Yung trigger. Overall, that I have to press twice para kumagat. Medyo hindi ko gusto.
Okay. Overall, it's a great gun, great training tool, very realistic. Na-try na ako ng ibang Glock na hindi GHK, malayo ang quality. Okay, made a great decision from buying from you. Okay. Yun. After release, ito okay. So, ayun guys. Saka meron pa pala isang tanong. Teka, version 1, version 2. Okay. So, sa mga hindi familiar, this is version 1. Okay? Itong GHK natin is a version 1. Ngayon, meron ng version 2. Actually, kakagawa pa lang ng version 2. Hindi ko nga alam kung na-release na eh. Kasi pero tinanong na ako ni supplier eh. Sinabi na sa akin ni supplier na order ka ba? Okay. Meron na ako parating, sabi niya. Okay. So, hindi ko alam kung na-release siya or in production pa lang or whatever. Basta wala pa ako. Pero may nag-ano na ako, nagpa-reserve na ako sa kanya. So, meron na tayong incoming dun sa version 2. Okay. Pero, for the version 2, meron na tayo nung GHK na Glock 45. So, kung gusto nyo ng version 2, pwede nyo na orderin yung Glock 35. Ay, Glock 45 pala, I mean. Glock 45, MOSD niya tayo yun eh. Hindi mo nagkakamali. Parang alam ko na vlog ko na yata o hindi pa. Matandaan. Okay? Ngayon, ang napansin ko lang naman doon, yung trigger niya kasi almost the same lang. Although sabi nila meron daw improvements. Okay? Oh, syempre, may improvements kasi nga version 2 eh, di ba? Pero nung pinupull ko, parang same lang naman. Tapos, for the version 1, actually, sobrang tagal na natin nagbebenta ng version 1. Like yung steel, kung maalala nyo, di ba meron tayong binibenta yung GHK na steel? Yung made of steel talaga, yung talagang same sa tunay na baril, naka-CNC steel. Version 1 yung trigger nun eh. Okay? So, it's been like 4 years na yata, 3 years. Wala pa naman nasira na trigger nun eh. So, ang dami na natin nabenta nun. So, I don't know. Hindi ko alam kung ano. Kung siguro nasa gumagamit din. Diba? So, depende. So, I don't know. Ang isang napansin ko lang dun sa version 2 is yung adjusting ng hop-up. Kasi yung pag-adjust ng hop-up na to is meron siyang maliit na Allen wrench na kasama dun sa box. So, isushoot mo siya dito sa may gilid. So, hindi mo siya kakalasin. Dito mo siya sinushoot. Parang pag ganito siya. Parang nakaganyan. Tapos nakaganyan ka, L, sinushoot mo. Diyan mo ina-adjust. Okay? Which can be a little hard. Okay? Kasi nga, maliit yung budas, tapos nandito ka sa gilid. Whereas, for the version 2, kakalasin mo yung slide. Kakalasin mo siya, alisin mo siya sa slide. Tapos, parang ano siya, KJ Works siya. So, meron siyang screw sa ilalim na same do sa mga pistol ni KJ Works where i-screwin mo siya ng pag ganun. Doon mo siya adjustin. Tapos pagka-adjust mo, babalik mo siya. Parang ano siya, parang yung mga WE, di ba? Yung WE, di ba may dial? So parang KJ Works, basta kakalasin mo siya, tapos babalik mo siya, kakalasin mo siya, babalik mo siya, kakalasin mo siya. Ganun yung ano, version 2. Yun lang naman yata, yung dalawa lang naman yun, yung trigger at saka yung hop-up. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? But the rest is the same. Aluminum alloy, the slide, Cerakote finish, no? So, yun. Solid. Solid yung quality ni GHK. And, syempre, pag dumating yung version 2, ganun din. Meron din kasamang mga optic plates. Okay? So, I don't know. Hindi ko alam kung bakit yung iba walang optic plates. Basta sa atin meron. Okay? Katulad na to, meron tong kasamang 4 na optic plates. For any optic footprint na kung meron ko optics na iba-ibang footprint, yan. Meron siyang 4. So, depende kung ano meron ka. Okay? So, ayun guys. Okay na. Ang vlog na cover ko na yung topic. Wala na akong masabi. So, sunod ko na lang yung vlog para dun sa VFC. Bala ko nga sana pagsabay. Kaso nga lang, alam ko so magiging sobrang haba. Yun yung nasa ilalim, yun yung SRC. Kasi nga, 3 na sila eh. MOS eh, di ba? Dati kasi wala pa yung VFC eh. Di ba? Bala ko nga i-vlog. Pero, yun. So, ngayon, baka yun, i-vlog natin. Tingnan ko. Dami kong ginagawa eh. Okay, hanapan natin ang time yan. Versus. SRC versus GHK versus ano. Pero, mahirap din kasi versus si GHK kasi iba yung trigger ni GHK at saka iba yung quality niya eh. No? Sila, medyo similar sila.
Kasi yung parang traditional na hammer na ganyan, si GHK iba eh. Kaya parang ang hirap sabihin ko ano yung maganda eh. Okay? So, pero pag siguro quality, GHK. Talagang iba talaga yung feeling pag GHK. Pero kanya pag maglalaro ka na siguro, newbie ka, mahirap sabihin pag newbie ka kasi baka mamaya mainis ka dito kasi nga tigas tong trigger eh. Hindi ko alam kung maiinis ka o matutuwa ka eh. Depende sa tao eh, no? Okay, so, ayun. Alright? So, ayun guys, if you want to order from me, message me lang sa Facebook page natin, Redman Toys Airsoft or Redman Toys Airsoft Philippines. Or pwede nyo na message sa number ko, 0922-632-7722. Yan din yung number ko sa Viber or Telegram. And yan din ang GCash number ko. So kung magbabayad kayo, pwede GCash. Yan din yung number. Okay? So ayun guys, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.